sa lahat. Sa pulsa video, si Q sa Cebu City nagbismod sa pag-amok. Nangaladkad ng babae at nakipagpatintero sa mga pulis at SWAT hanggang sa binarelang si Q. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Mga residenteng inilikas dahil sa pagputok ng Bulkang Kanlaon, umabot na sa halos 6,000 mga bahay at pananim binalot ng makapal na abo. Umano'y pagkalat ng mapanilang pulveron video ni Pangulong Bongbong Marcos, pakana raw ni Atty. Harry Roque ayon sa isang vlogger. Bullying sa mga eskwelahan, tinalakay sa Senado. Pilipinas, tinaguri ang bullying capital of the world. Sa pulsa video, ang mga Fast and Furious na pag-atras ng nakabanggang SUV driver sa Quezon City. At sa pabaang Pampagod Night, ang kakaibang sack race na imbis na sa paa, sa ulo ang takip. Nakabanggang umatras at nagpaikot-ikot ang isang SUV sa gasolinahan sa Commonwealth, Quezon City. Ang driver na pag-alamang isang retiradong US Navy. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Kinakausap ng isang pulis ang driver ng puting SUV na ito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Maya-maya, biglang umatras ang sasakyan papunta sa isang gasolinahan. Nagpaikot-ikot pa ang SUV kung saan halos mahagip na nito ang ilang tao roon. Nahinto lang ang eksena ng bumanggang SUV sa island boulder ng gasolinahan. Sa isa pang video, dinig ang pag-iyak ng pasahero sa loob ng isang sasakyan. Ito pala ang van na unang nabangga ng SUV bago umatras at magpaikot-ikot sa gasolinahan. Kwento ng ilang testigo, nakapark lang sa tapat ng pagawaan ng sasakyan ng puting van nang bigla itong salpukin ng SUV. Ayon sa mismong driver ng van, paulit-ulit daw silang binangga ng SUV, kaya tumawag na sila ng pulis. Habang nakahazard ako dun sa tapat ng aircon cleaning na yon, may bumamp sa akin ng paunti-unti doon sa likod. Merong nagbabump sa likod. Then tinignan ko at bumaba ako. Sabi ko, hindi na gumagalaw yung sasakyan kasi nakabump na. Talagang dikit na siya. Hindi ko alam kung may tama yung sasakyan or ano na. Then kinatok ko yung hindi siya nagre-respond, hindi siya nabubukas ng window. Wasak ang harapan ng SUV. Nadamay pa ang isang utility vehicle at police mobile. Wala namang nasaktan sa insidente, pero masamang loob ng may-ari ng van sa nangyari lalo't ginagamit nila sa hanapbuhay ang sasakyang binangga ng SUV driver. Yung mga sasakyan, buhay namin, doon kami kumukuha ng kinakain, mga buhay ng driver namin . So inisip ko, wala na tayong negosyo. Ayon sa Quezon City Police District, ang driver ng SUV ay lalaking 68 years old at isang retiradong US Navy. Hindi na siya humarap sa aming kamera, pero ang tanging paliwanag niya ay naapakan lang daw niya ang silinyador. Handa raw siyang sagutin ang lahat ng pinsala. Hawak na ng Quezon City Police District ang driver na mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple damage to property. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Hindi na nga nagsorry, minilit pa ng isang driver ang kapwa niya motorista sa gitna ng alegasyon ng banggaan sa Cainta, Rizal. Bukod sa pagtangging siyang nakabangga, nilait pa niya ang sasakyan ng nagrereklamo. Nasa Frontline na balitang yan si Brian Basa. Tinakbuhan kami nito. Sa viral videong ito, mainit ang ulo ng babaeng motorista nang komprontahin ng mga nabangga niya di umano sa Ortigas Avenue Extension. Todo tanggi ang babaeng driver na nakabangga siya at tila nagmamadali ng umalis.
Isinasarapan niya ang bintana ng kanyang sasakyan pero binubuksan itong muli para sumagot. Ma'am, sorry. Ang alam ko talaga, hindi po ako nakabangga. Hindi siya nagsosorry sa mga di umano'y nabangga niya dahil siya raw ang naagrabyado. Aminado rin siyang tumakas pero paliwanag niya. Nagmamadali lang ako kasi kahit ako makipag-ano sa'yo, wala ka namang pambayad. Ano wala pambayad? Tarantado ka ba? Wala naman kayong pambayad eh. Ano wala pambayad? Bago kotse ko. Sa hiwalay na post, sinabi ng uploader ng video na bago ang komprontasyon ay nabangga raw sila ng driver sa tapat ng isang mall sa Cainta. Nang habulin at maabutan nila ito sa Ortigas Avenue Extension, tila babanggain pa raw sila nito ulit. Patuloy pa raw na hinahanap ng uploader ang nakaalitang driver. Hindi pa malinaw kung nagsampa na sila ng reklamo laban dito. Nitong mga nakaraang linggo, sunod-sunod ang insidente ng road rage. Payo ni Road Safety Advocate Edison Nebrija, mas mainam na huwag na lang habulin ang mga nakaalitan sa kalsada para hindi na mauwi sa karahasan. So hinga tayo na malalim, let's think. Do not react because reaction is an impulsive thing. Yung mag-respond po tayo, let's think it over. Dapat daw nahayaan na lang ang mga otoridad na kumilos at hanggang maaari ay huwag nang bumaba ng sasakyan. Take a video of it, of what's happening. Kunin niyo po yung plate number. Kunin niyo po yung make and model ng sasakyan. You can report it to LTO. Pakita niyo po yung video niyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Hindi na kinailangang itaboy pa dahil kusa nang nagsialisa ng mga Chinese research vessel sa Batanes. Yun nga lang, meron namang namataang mga bagong barko ng China sa Cagayan. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Bago mag-alas 10 ng umaga kanina, lumipad ang Islander aircraft ng Philippine Coast Guard mula Ilocos Norte. Patungong Batanes ang eroplano para isurvey ang bahagi ng karagatan sa pinakadulong bahagi ng bansa. Kasunod ito ng pagpasok sa ating exclusive economic zone ng isang research vessel ng China. Mula sa Lawag Airport ay nasa 2 oras na rin tayong nasa Ipapawid. Sakay tayo ng aeroplano ng PCG ng Philippine Coast Guard para sa aerial mission sa bahagi ng Itbayat, Batanes kung saan namataan ang research vessel ng China. Habang nasa ere, pakalat-kalat ang mga naglalayag na barko, gaya ng oil tanker na ito na namataan namin pasado alas 11 ng umaga. Sa mga oras na yon, hindi pa namin naispatan ang sinasabing Chinese research vessel. Ilang saglit pa, 2 fisheries vessel mula sa Taiwan ang aming namataan 42 nautical miles northeast ng Batanes. Ilang beses niradyohan ng aming piloto ang mga dayuhang barko pero hindi sumasagot. Notify us of your intention. Your illegal activity will be reported to higher authorities. Over. Bago magtanghali, malapit na kami sa airspace ng Taiwan sa paghahanap at pagsunod sa posibleng track ng Chinese research vessel. Dahil dyan, naging maingat ang aming piloto. Ilang beses kaming nagpaikot-ikot pero bigo kaming abutan ang research vessel ng China. Ayon sa PCG, nakalabas na ang Zhongshan Dashue ng EEZ matapos ang halos 1 linggong pananatili sa May Batanes. Una nang sinabi ng PCG na nagsasagawa ng scientific marine research ang Chinese vessel. Such activities of the Chinese government conducting marine scientific research within our own exclusive economic zone without clearance or authority given by the national government is a clear violation of UNCLOS. Pero ngayong hapon, kinumpirma ng PCG na may panibagong Chinese research vessel na namataan na naman sa may Santa Ana, Cagayan. The difference between the two, si Zhongshan Dashue, ang navigational pattern niya is already enough for you to suspect na ang ginagawa niya is marine scientific research. However, for Dianke Wanhao, ang movement niya is dire-diretso naman. So pwede na naman nilang i-invoke yan na meron silang right of innocent passage. Sa Zambales naman, 4 na araw nang nagigit-gita ng mga barko ng Pilipinas at China. Makapigil hininga ang pinakahuling paninindak ng Chinese Coast Guard vessel 3302. Ayon sa PCG, ilang beses tinangkang banggain ng CCG ang BRP Cabra. Nangyari yan kahapon, 198 kilometers mula sa Palawig, Zambales. Bukod dyan, nag-deploy pa ang China ng dagdag na Coast Guard vessel para sindakin ang PCG vessel sa sarili nating EEZ.
Ayon sa palasyo, nag-aalala na si Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng mga pinakahuling nangyayari sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Of course, concern po ang ating Pangulo sa mga nangyayari. Pero mini-maintain pa rin po natin yung level of professionalism na may kasama pong fearless spirit of patriotism. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Ginigit ng China na lehitimo raw ang pag-amin ng 3 Pilipino na inaresto nila dahil sa umano'y pang-espiya. Sa pahayag ng kanilang Foreign Ministry spokesman, mahigpit daw nilang sinusunod ang kanilang batas sa paghahawak sa kaso ng 3 Pilipino. Sana raw ganito rin ang gawin ng Pilipinas sa mga inarestong Chinese dito sa bansa dahil din sa alegasyon ng pang-espiya. Hinimok din ng China ang Pilipinas na tigilan ng anilay paggawa ng mga maling akusasyon. Matatanda ang sinabi ng ating National Security Council na scripted ang ginawang pag-amin ng 3 Pilipino na inaresto dahil daw sa pang-espiya sa China. Marami ang nagulat sa pagkakadampot sa 3 Pilipino sa Hainan, China sa alegasyon na sila ay mga espiya ng Pilipinas. Sila si David Cervantes, Albert Endencia at Natalie Pizardo. Ayon po sa China, umamin daw sila sa pang-espiya para sa tinatawag nilang Philippine Spy Intelligence Services at Philippine Intelligence Agency. At ang isa sa kanila, noong Oktubre pa raw dinampot ng China pero ngayong Abril lamang inanunsyo ang pagkaka-aresto sa kanila. Pero kung paniniwalaan si retired Rear Admiral Romel Ong na nagtuturo ngayon sa Ateneo School of Government, maring ito po ay kaso ng hostage diplomacy o kung tawagin ay palit-ulo. Si Admiral Ong nga pala gumagawa po ng research tungkol sa tinatawag niyang Chinese political warfare. May ganito na raw kasing kaso noong pang 2018 sa pagitan po ng China at ng Canada. Inaresto ng Canada noong December 2018 si Meng Wanzhou, yung Chief Financial Officer at yung anak ng founder ng Huawei sa bisa po ng warrant of arrest na nilabas ng US. Ang alegasyon, nagbebenta raw si Wang Zhu ng telecommunications equipment sa Iran kahit merong US sanctions sa bansang iyon. Ngayon, makalagpas o makalipas lamang ng 1 linggo, inaresto naman ng China ang 2 Canadian sa China, si Michael Corvig at si Michael Spavor. Ang akusasyon sa kanya, espionage din. Katunayan, si Cobrid ay hinatulan na ng 11 taong pagkakabilanggo ng isang Chinese court para po sa kasong espionage. Setyembre 2021, mukhang nagkasundo ang 2 bansa. Pinakawalan po ng Canada si Wanzhou at sa parehong araw, pinakawalan naman ng China si Cobrig at si Spavor. Ano ang koneksyon niyan sa Pilipinas? Matatanda na noong Pebrero, 5 Chinese nationals ang hinuli ng Pilipinas sa Palawan dahil daw sa pag-espiya sa Philippine Navy at Coast Guard deployments sa probinsyang yon. Tandaan po ng deployments ng Navy at ng Coast Guard papunta sa West Philippine Sea ay nanggagaling po sa Palawan. At isa itong napakasensitibong paksa para sa 2 bansa. Nagkataon pa na ang 3 Pilipino na hinuli ng China galing din sa Palawan. Katunayan, sila po yung mga scholar ng Hainan, China, pinaaral ng ilang taon ng Chinese government sa Hainan Normal University. Sina Cervantes at Pizardo, bahagi pa ng unang batch ng scholars noong 2018, habang mula sa second batch noong 2019 naman si Endencia. Kaya't ito po ay bagay na nakapagtataka ayon kay Admiral Ong. Dahil sigurado daw na dinaan ng Chinese government ang mga scholar na ito sa isang matinding vetting at background checks bago sila ampunin bilang mga scholar ng China. Nabulilyaso ang tangkang pagtakas ng 5 Chinese sa dating mga POGO workers sa Porac, Pampanga. Tinulungan daw sila ng isang alias Batman na tumulong na makapag-backdoor exit sila sa hulo. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. May effect a warrantless arrest against you, so you have the right to remain silent. Walang palag ang 5 lalaking ito nang hulihin ng mga tauhan ng Bureau of Immigration at PNP sa Zamboanga City noong March 21. Ang 5 yan, mga puganteng Chinese na nagtangkang pumuslit palabas ng bansa. Sakay ng bangka, magba-backdoor exit sana sila sa Hulo, Sulu. Pero pagdating sa Languyan, Tawi-Tawi, nasira ang bangkang sinasakyan nila sa gitna ng dagat. Dito na sila nirespondehan ng mga pulis. Instead of facing the deportation cases against them, mukhang ang ginawa nila is they attempted to depart illegally sa backdoor para hindi sila maibalik doon sa bansa ang kanilang pinanggalingan.
Sa isang press conference kanina, iniharap ng Bureau of Immigration ang 5 blacklisted na puganteng Chinese. Ayon pa sa BI, empleyado sila ng Lucky South 99. Ito yung ipinasarang Pogo Hub sa Porac, Pampanga dahil sa mga illegal na gawain. Nakausap naman ng mga pulis ang bangkerong nakasama ng mga dayuhan. Hindi raw niya alam na Chinese nationals ang isasakay sa kanyang bangka. Yung boss niya sir nakatawag, punta ka daw ng hulo, may tao daw doon. Hindi daw nila alam kung in-check man. Tapos pagdating nila sa Sulu sir, naghintay daw sila sa Pantalan. Ayon pa sa bangkero, isang alias Batman ang nag-utos sa kanyang isakay ang mga Chinese. Base naman sa investigasyon ng immigration, si Batman ang nagsilbing transporter o middleman na nagsasaayos ng pagtakas ng mga dayuhan sa halagang 25,000 pesos. Inaalam na rin ang posibleng koneksyon ni alias Batman sa naunang nahuling transporter na si alias Fiona, nasangkot naman sa illegal na deployment ng mga Pinoy sa scam hub sa Myanmar. Dinala na sa Camp Bagong Diwa ang 5 puganteng Chinese habang tinutukoy pa ang pagkakakilanlan ni alias Batman. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Si Attorney Harry Roque raw ang mastermind sa nag-viral na polvoron video ni Pangulong Bongbong Marcos. Naungkat ito sa pagdinig ng Kamara kontra fake news. Nasa Frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Nagkainitan sa pagdinig ng House Tri-Committee tungkol sa paglaganap ng fake news sina Congressman Benny Abante at vlogger na si Elizabeth Joey Cruz. Napikon si Abante sa pahayag noon ng vlogger tungkol sa kanya. Ang sabi mo, ganito, kung Abante, paswelduhan ka ng taxpayer, gago. Tinawag mo akong gago. Oh, bakit? Ba't mo ginawa sa akin yun? Sagot ni Cruz, we do not know each other personally. Therefore, the statement was said based in a not personal way, but it is an observation. Giit ni Abante. What is your right to tell me I'm gago? That is part of my freedom of speech. Pero mas lalong nainis ang kongresista nang balikan ang sinabi raw noon ni Cruz na may isasampal daw siya sa pagmumukha ni Abante. If I tell you right now, sasampaling kita. Freedom of speech yan. That's part of your freedom, Mr. Chair. Pag sinampal kita, hindi na freedom of speech yan. Of course, sir. It's overt action already. Yes, hindi sir. na, no? Yes, sir. Oo, ang galing. Mahusay ito. Oo, magaling ka. Natigil lang ang sagutan ng pumagitna ang chairman ng komite. Naungkat din sa pagdinig ang sworn affidavit ng vlogger na si Pebbles Conana. Sinabi niyang si Attorney Harry Roque ang umano'y mastermind sa likod ng kumalat na edited video ni Pangulong Bongbong Marcos na gumagamit ng cocaine na binansagang polvoron video. Ang dahilan daw para sirain ang kredibilidad ng Pangulo. Sa palagay ko po, Mr. Chair, party po yun ang plano ng gusto nilang pabagsakin ng presidente. Wala pang pahayag dito si Roque. Samantala, pinasight in contempt ang mga vlogger na sina Sas Rogando Sasot, Lorraine Badoy at Jeffrey Celis dahil sa hindi pagdalo sa hearing ng walang legal excuse. Kinontempt din ng vlogger na si Mark Lopez dahil sa kanyang post na sinisiraan ang komite matapos dumalo noong nakaraang pagdinig. Sa gitna ng kumakalat na fake news online, sinabi ng mga kinatawan ng Meta na dumalo sa pagdinig na mayroon silang ginagawang hakbang para labanan ang misinformation. Tinatanggal na raw nila ang mga account at content na lumalabag sa kanilang community standards, lalo na yung mga mapanirang impormasyon. Binabawasan din ang pagkalat ng low-quality content. Nakipag-partner din sila sa third-party fact-checkers gaya ng Rappler, Verifiles at Agence France Press sa pagtukoy ng mga content na may misinformation. Nakikipagtulungan din daw sila sa mga law enforcement agency. We can ourselves send content for the fact-checkers to check. Or the fact-checkers can do it themselves. Tingin naman ng ilang kongresista, pananagutan ng mga social media platform gaya ng Meta ang pagpuksa sa fake news. Baka kailangan na raw imandato ang pag-register ng mga social media platforms sa bansa. To ensure that there is a readily accessible, responsible point of contact that understands and complies with our laws. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Kumpleto na ang legal team ni dating Pangulong Duterte para sa kanyang magiging depensa sa kinakaharap na kaso sa International Criminal Court. Bukod sa 5 international lawyers, meron din daw 2 abogadong Pilipino.
Sunod daw nilang paghahandaan ngayon ang mga ihahaing petisyon sa korte. Nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Over again here tomorrow? Sa muling pagbisita ni Attorney Nicholas Kaufman sa ICC Detention Center, kinumpirma ng lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumpleto na ang kanilang legal team para sa kasong Crimes Against Humanity's International Criminal Court. Binubuo raw ito ng 5 international lawyers. Bukod kay Kaufman, pasok din sa defense team ang French lawyer na si Attorney Dov Jacobs na may 15 taon ng karanasan sa international law, international criminal law at human rights. It comprises a core team of people who've had years of experience at the International Criminal Court, years of experience handling the information technology that's required to run a defense case at that court. Git ni Kaufman, mas pinili nilang palakasin daw ang defense team na may kaalaman din sa IT lalo't pawang electronic evidence ang isusumite sa korte. At dahil kumpleto na mga abogadong dedepensa sa dating Pangulo, pinaghahandaan na rin daw nilang paghahain ng mga petisyon sa kaso. Various arguments that we can make, of which the result might be that the case is dismissed. We hope to introduce a request for interim release in due course. I'm not going to tell you about the timing of that. Hindi na pinangalanan ni Attorney Kaufman ang ibang miyembro ng defense team ng dating Pangulo. Pero bukod sa 5 international lawyers, meron din daw 2 Pilipinong abogado na tumutulong sa kanila. Sakto namang pagdating sa The Hague ng kaalyado at abogado sa Pilipinas ng dating Pangulo na si Attorney Martin Delgra. Wala raw usapan na magiging parte siya ng legal team. Pero malaking bagay daw na may abogadong nakakakilala sa mindset ng kliyente. Maalalang si Delgra ang kasama ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea nang arestuhin si former PRRD. Kung may kaso man haharapin niya, ang hindi namin na-anticipate na yung kaso palang haharapin dito sa Hague, hindi pala dun sa Pilipinas. Kasabay nito, hiniling ng Duterte camp na magsagawa ng oral arguments ang Korte Suprema kaugnay sa pinagsama-samang habeas corpus petitions na nauna ng isinampa. The manner of arrest of the subject person is highly questionable as alleged in their petition. Sinagot naman ng Malacanang ang unang naging pahayag ni Attorney Kaufman na malaking hamon sa paghawak niya ng kaso ang political manipulation. It is also better for him to know who manipulates who. And of course, sabi nga natin, he should also be aware of the plight of the EJK families, of the EJK victims who are now allegedly being harassed. He will definitely face some difficulties in defending his clients if regarding the admissions made by his clients. But we wish him all the luck. Nauna namang sinabi ng ICC na hindi nila kinukonsidera ang ganitong klaseng away politika sa pagdinig ng kaso. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Hindi nagpahuli ang mga programa at personalidad ng Kapatid Network sa katatapos lang na 9th Indie Film Festival. Best News Program ang Frontline Pilipinas. Most Outstanding TV News Show naman ang One Balita Pilipinas ng 1PH. Itinanghal na Most Outstanding Anchor si Cheryl Cousin. Si Mon Gualvez naman ang Most Outstanding Broadcast Journalist. Habang Most Outstanding Reporter si MJ Marfori. Ginawaran naman si Primetime King Coco Martin ng pinaka-paboritong artista ng Masang Filipino Award. People's Choice at Best TV Program Award naman ang FPJ's Batang Quiapo. Congrats mga kapatid! Showing na sa mga sinihan dito sa bansa this June 25 ang much-awaited musical film na Song of the Fireflies. Kinumpirma yan na mismo ng mga bida nitong sina Morissette at Rachel Alejandro. Una na itong nag-premiere sa Hollywood sa Manila International Film Festival last March. Based on the true story and inspiring story ng Lobok Children's Choir at ang mentor nitong si Alma Taldo ang musical. Collab film ito ng Culture-Tain Musicat Productions and MQuest Ventures in cooperation with Quezon City Film Development Commission and CMB Film Services. More chika pa tayo mamaya, dyan lang kayo. Susunod, Pilipinas, tinaguri ang bullying capital of the world base sa record ng PISA. Mobile emergency alerts pero listahan ng mga kandidato sa eleksyon ang laman inireklamo sa Masbate.
Magkaangkas na LTO personnel sa Occidental Mindoro sapul sa video na walang helmet habang bumabiyahe. At Big Bang member Dai Suong naglapag na ng music video sa solo single niyang Universe. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Walang kawala ang isang lalaki matapos siyang arestuin sa bypass operation sa Calatrava, Negros Occidental. Nakuha sa suspect ang 2 kilo ng shabu na nagkakalaga ng higit 13 million pesos. Todo tanggi naman ang suspect sa paratang pero nahaharap pa rin siya sa mga kasong may kinalaman sa iligal na droga. Puspusa ng paglilinis sa mga bayan at lungsod sa Negros Island na apektado ng pagputok ng bulkang Canlaon. Ang kapal ng ashfall umabot sa 2 talampakan. Nasa frontline ng balitang yan si Kari Kator. Sa kuha ng PHIVOLCS, makapal at maitim na usok ang ibinuga ng bulkang Canlaon sa Negros Island kaninang umaga. Umabot ang ibinuga nitong plume ng hanggang 4,000 metro o katumbas ng 13,000 feet na papuntang Timog Kanluran. Tumagal ng 1 oras ang pagputok ng bulkan. Nakuhanan din ng ilang residente ang aktwal na pagputok. Matapos niyan, makapalang idinulot nitong ashfall sa Barangay Araal sa La Carlota City. Nabalot ng abo ang kalsada at pahirapan sa pagmamaneho dahil malabo ang daan dahil sa abo. Sa aerial shot na ito, kita ang lawak ng pinsala ng ashfall sa barangay. Kulay abo na ang bubong ng mga bahay. Balot din ng ashfall ang higit 10 pang barangay sa La Carlota, La Castellana at Bago City. Kita sa kotse na ito ang kapal ng abo. Pati mga pananim, hindi na mapapakinabangan dahil sa ashfall. Kwento ng residenteng si Leo Opeña, inabot ng 2 talampakang taas ang abo sa tapat ng kanilang bahay. Bigla po ma'am, siguro mga 2 oras yung pagtanggal ng abo sa bubong namin. Medyo malala to ma'am. Ang kapal kasi ng abo. Kaninang tanghali, nagkaroon pa ng grass fire sa bahagi ng Canlaon dahil sa maiinit na fragments na ibinuga mula sa crater. Nananatili sa alert level 3 ang bulkang Canlaon. Kaya inilikas ang mga nakatira sa loob ng 6-kilometer radius mula sa crater ng bulkan. Bawal din ang paglipad ng anumang aircraft sa tuktok ng Canlaon. Ayon sa Negros Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, halos 2,000 pamilya na ang inilikas. Katumbas yan ng halos 6,000 residente. More or less, mag 4 months na po tomorrow, April 9. So, due to the continuing activity of the volcano na Canlaon, so hindi pa natin sila pinapayagan coming from the national office to return sa kanilang community. Kasi at risk po at continue po yung activity ng bulkan at iniiwasan po natin yung may makaswalti. Bukod sa ashfall, apektado rin ang mga residente ng masangsang na amoy ng asupre. Normal po na makaka-amoy yung mga kababayan natin ng masangsang na amoy. Ang tawag natin yung sulfuric na amoy. Parang bulok na itlog. Medyo poisonous to. Pero yung mga malalayo, kailangan lang nilang gumamit ng proper na face mask. Nakahanda naman ang Office of Civil Defense sakaling itaas pa sa Alert Level 4 ang Canlaon. Sa ganitong level hanggang 10-kilometer radius na mula sa crater ang dapat ilikas. Matadagdagan ng additional at least 9,000 families should be evacuated. Meron ng mga ibang LGUs na mag-a-adapt or kukup-kup doon sa mga maaaring lumikas at mga ilangan ng temporary na mga tahanan. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Kator, News 5. Naglipa na sa Masbate City ang mga emergency alert messages pero imbes na magbabala sa sakuna, ay may kinakampanya mga kandidato sa Bilang Pilipino 2025. Ang babala ng COMELEC at Malacanang, posibleng makulong ang mga may pakana niyan. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa.
Wala namang bagyo o lindol sa Masbate City, pero lumabas ang emergency alert na ito sa cellphone ni Christian. Yun nga lang, hindi babala sa kalamidad ang mensahe nito, kundi listahan ng mga kandidato sa eleksyon sa kanilang lugar. Unang naisip namin kasi, kakatapos lang po ng lindol sa Thailand and Myanmar, so malakas po yun. So, ganun. And then, pagkakita namin na iba yung laman ng message alert, doon na kami nagtaka. Ganito rin daw ang lumitaw sa cellphone ng mga katrabaho ni Christian. Kaya naman inireklamo niya na ito sa COMELEC. Babala naman ng poll body, posibleng managot ang mga kandidatong mapatutunayang may kinalaman sa kumalat na emergency broadcast messages. Hindi rin po yung pagiging tapat ng mga kandidato, kung yan man ay nangyari, sapagkat pag nanakaw po yun ng karapatan ng may-ari sa ere. Ang mga nanakawan dito, mga telcos. Kaya sana pakiusap natin sa mga ahensya ng pamahalaan na talagang may kakayanan na matrace ito, alamin natin. Iniimbestigahan na rin ng National Telecommunications Commission ang insidente. Sabi naman ng Office of Civil Defense, nakasisira ito sa tunay na layunin ng emergency alert. Nakita natin yung nangyari sa Myanmar, no? And we really don't want the public to lose trust dito sa alert system messaging natin. Nilinaw rin ng OCD na walang nahack sa kanilang system kahit sa mga telco. It's a secure system, no? Kasi when we sent the letters, they already gave parang initial feedback kaagad that there was no message sent from their platforms. Paliwanag naman ng cybersecurity expert na si Henry Kaga, maaaring gumamit ng peking cell tower ang may pakana nito para maipakalat ang kanilang agenda. Ipinakita pa ni Kaga ang posibleng ginawa ng nagpakalat ng emergency alert na hindi naman pala emergency ang mensahe. Kung ano yung functionality ng ginagawa ng regular or ng legitimate cell tower is yun yung gagawin niya. Kung gusto niya mag-send ng message, ng SMS o mag-send siya ng SMS or kung gusto niyang tumawag sa iyo, makakatawag siya sa iyo. Isang halimbawa ng peking cell tower ang mga IMSI catcher. Matunog ang mga to sa mga POGO at scam hub. Kayang higupin ng mga makinang to ang mga datos mula sa mga device sa paligid nito. Ibig sabihin, hindi lang pagpapadala ng fake alerts ang kayang gawin gamit ang mga peking cell tower. Kaya nitong pakinggan ang inyong mga tawag at basahin ang inyong mga pribadong mensahe. Nagbabala na rin ng Malacanang laban sa pag-abuso sa emergency broadcast services. Pag sinabi pong emergency, dapat pang emergency lamang po. Hindi po to dapat inaabuso ng sinuman. Sinuman po na mapapatunayang nagkaroon ng paglabag sa batas ay sasampahan po ng kaso. Nagpapalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Bullying capital of the world. Yan ang turing ng isang pag-aaral sa Pilipinas sa gitna ng sunod-sunod na mga insidente ng bullying at karahasan sa mga eskwelahan sa bansa. Bagay na ikinababahala ng ilang senador. Narito ang aking report. Ang pananabunot sa isang estudyante sa Bagong Silangan High School sa Quezon City at ang grade 8 student na nasawi sa pananaksak ng kaklase sa Moonwalk National High School. Ang mga insidente ng karahasan na yan sa mga paaralan, ikinababahala na ng mga senador. Sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education, binigyang diin ni Senator Win Gatchalian na lumalala ang pambubuli sa mga eskwelahan na pinopost pa raw sa social media. May sugat yan o malalim na sugat hanggang sa darating pang mga panahon. So, kaya importante na itong problemang ito ma-address na natin ngayon. Humarap sa pagdinig ang principal ng Bagong Silangan High School. Sinubukan daw nilang pigilan ang pagkalat ng video pero tiyahin daw ng biktima ang nag-upload nito. Agad naman daw nilang pinatawag ang magulang ng mga estudyanteng nasa video. Tanong naman ni Gatchalian, bakit madalas magkaroon ng bullying sa inyo? Meron ba kayong in-appoint na guidance designate? Meron po sir sa grade 7, meron po sa grade 8, grade 9 at grade 10 sir. Meron din pong grade level in charge po sa bawat grade level. Pinagko-community service daw ang mga nambuli. Isa sa ilalim din sila sa counseling pati ang biktima. Ang principal naman ng Moonwalk National High School kung saan may nasabing estudyante sa pananaksak, inaming kulang sila sa guidance counselor. Sa ngayon, meron lang daw silang guidance designate na nagtuturo rin. Base sa record ng The Program for International Student Assessment o PISA, lumalabas na Pilipinas ang nangunguna sa bilang ng bullying incidents noong 2018 at 2022.
tayo pa rin ang tinaguri ang pinaka-bullying capital of the world. Mula school year 2019 hanggang 2022, halos 80,000 bullying cases ang na-report sa DepEd. Kasama riyan ang physical at cyberbullying. Ayon mismo sa DepEd, hindi talaga kakayanin ng isang guro na mamonitor ang lahat ng aktibidad ng kanyang estudyante, lalo na kung yung may mga alitan umaabot hanggang sa labas ng classroom. Kaya mahalaga daw na may aktibong Child Protection Committee ang bawat paaralan na tututok sa ganitong problema. Para kay Senator Gatchalian, pinakamabisang panlaban sa bullying ay ang seryosong pagtuturo ng Good Manners and Right Conduct o GMRC sa grades 1 to 12. Nangako naman ng DepEd na gagawin nilang prioridad ito pagpasok ng panibagong school year. Sa pool sa video, ang 2 tauhan ng Land Transportation Office na walang helmet habang sakay ng motorsiklo sa San Jose Occidental, Mindoro. Makita naka-uniforme pa ang 2 LTO personnel. Ayon sa LTO San Jose District Office, kusa namang umamin ang mga nagmamaneho ng motor at handang magbayad daw ng penalty sa paglabag sa batas trapiko. Handa rin daw mag-public apology ang rider. Wala pa namang pahayag ang kanyang angkas. Inilabas na ng Big Bang member na si Daesung ang music video ng kanyang single na Universe. Talaga namang todo ang pagbirit ni Daesung sa kanyang kanta. Mala Universe din ang kanyang music video. Yan ang lead single ng kanyang first solo mini album na This Wave featuring 8 songs. Naghahanda naman si Daesung para sa kanyang solo concert. May stops ang This Wave sa South Korea, Vietnam, Taiwan, Hong Kong, Macau at Japan mula April hanggang August. Susunod, security guard sa Cebu City nag-amok at kinaladkad pa ang isang katrabaho. At ang nakakaaliw na sack race with a twist sa Tuguegarao. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Bean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sapol sa video ang beast mode na pag-aamok ng isang security guard sa Cebu City. Nangaladkad siya ng babae at nakipagpatintero pa sa mga pulis at SWAT. Nasa frontline na balitang yan ang aming Visayas correspondent, John Aroa. Nabulabog ang mga residente ng uptown area sa Cebu City matapos marinig ang sigaw ng isang babae pasado alas 12 ng madaling araw kanina. Maya-maya pa, isang lalaki ang naka-uniforming CQ na may kinalagkad isang babae ang nasa pool ng CCTV. Nagpupumiglas ang babae habang sumisigaw hanggang sa matumba sila. Dito na lumapit ang isang gwardya para sumaklolo. Napakasama ng tingin niya sa akin. Nang may bubunutin na siya, umatras ako. Yung babae, kumapit sa akin. Pagbunit niya, natakot ako. Baka may armas na dala. Maya-maya, dumating yung pulis. Kalaunay nakatakas din ang babae pero ang sumunod na eksena. Hinahabol na ng mga otoridad ang lalaki sa kahabaan ng Osmeña Boulevard. Nang makorner ang lalaki, tila sumugod at akmang bubunot ng baril. Dito na napilitan ang SWAT na barilin ang lalaki sa binti. Base sa investigasyon, isang security guard ng isang hotel sa lugar ang suspect habang katrabaho niya ang hinila niyang babae. Lumabas siya para kumain. Pagbalik niya, bigla niyang sinipa ang glass door kaya nabasag. Yung front desk namin natakot. Tatawag sana siya ng pulis pero hinila na niya ang front desk namin palabas.
Sa ngayon, nagpapagaling na sa ospital ang suspect. Inaalam na rin ng mga otoridad ang dahilan ng pag-aamok nito at kung tunay nga itong sikyo dahil may nakarating sa mga pulis na hindi raw ito lisensyadong gwardya. Posible siyang maharap sa patong-patong na reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline. Janarua, News 5, Visayas. Abangan, trailer ng 8th installment ng action spy film na Mission Impossible, pinasilip. At kakaibang sakay sa Tuguegarao, puro imbes na sa paa, pero imbes na sa paa, sa ulo ang takip. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa Hollywood naman tayo. May pasilip na sa ika-8 installment ng action spy movie na Mission Impossible. To bring the world back from the brink, we have to deal with him. Should he choose to accept? Yan ang teaser ng Mission Impossible, The Final Reckoning. Muling ipinatawag ang field agent na si Ethan Hunt para sa misyon kung saan makakalaban niya ay artificial intelligence. Ipinakita rin ang mga nauna niyang mission mula sa previous films. Hindi mawawala ang kanyang action-packed stunts gaya ng pagkakakapit sa eroplano habang lumilipad ito. Ilalabas ang movie sa May 23 at magkakaroon din ng premiere sa Cannes Film Festival sa May 14. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako si Jenny Alipon. Happy Tuesday, mga kapatid. At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, sa mga mahilig sa party games, pwede niyong kunin ang idea na nahanap namin online. Sack race with a twist ang bumida sa isang eskwelahan sa Tuguegarao City, Cagayan. Imbes na sa binte isusuot ang sako, sa ulo po ito na mga kalahok isinaklob. Dagdag challenge yan sa mga nagunahan dahil pahirapang makita ang daan. Kwento ng uploader na sumali sa game, na-shock siya sa twist. Pero dahil graduating na siya sa college, in-enjoy niya na lang ang laro. Tawang-tawa naman ng ibang estudyante na nanood. Gandang ideya, no? Mas mahirap nga yun. Oo. Wala saan ka pupunta eh. Ayan, tinan mo, napunta siya sa mga tao. Hindi ko may beauty contest na ganyan ng twist. Sabi mo kay Johnny, yan Parang ang hirap natin. nun, ah. Ano kaya? Paano siya lalakad siya papunta saan? Ano? Bakit? Beauty contest tapos nakasama. Paglalakad ba, inisip niya eh. Ano ba? Sa'yo nang galing, Sir Ed. Kami Johnny nagkakaintindihan. Ewan namin sa'yo, ha? O, sige. Babalik tayo. Nagpo-45 minuto pag-image malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako naman po si Ed Lingaw. Magandang gabi.